muscle pain lang. Muscle pain ang pulong. Kung tagaan niya po yung pulong, na dilibre ako sa pulong niya nga tayo sa akin. Ligodot lang, salamat sa inyo mga sa ako na concern mo sa akin doon. Amo na ang patuloy ng salamat sa Diyos na ang Diyos ayaw sa atong tubuhin. Hallelujah. Then siya ay nagkatipig na sa atong tubuhin sa atong tubuhin. So, tanan niya yung mga kadayawan din ang salamat ng Diyos sa Diyos yung ginabalik ko sa iyo. Amen. Praise the Lord. Salamat ang ginawa niya. Hindi na malipay na sa kanyang lawa. Sa usaw natin nato ni o pagtagal, no? Sumaw tali tagaan mo panahon, tigwa nga, kung po siya matayon. No? Pero kita pasalamat nga atong kimtangan ron. Tingko sa parawan ha, nagumduman ako ng message niya nga the secret catching away. The secret catching away of the bride. Please, parawan na, kabubutuan gano'n sa Ginoo. Kabubutuan gano'n sa Ginoo. Nga, nining lawasa, wala tayo mga balatian na makahatag ka na itong kalisod. Pero gitugot mo sa Diyos nga ninilawasa doon na kay balatianon ka nilawasa, ang importante sa espiritual mo din ka balatianon. Ang bait balatianon pa ka ninilawasa, o niya sa spiritual balatianon pa ka, kaya man ka siguro human kang matay nilawasa, no? Ang imuhang pagkatao ng imuhang manunuga, aron nawaton nimo ang himaya na iyang ipreparar sa mga iyahang mga ipili, no? So, praise God, salamat nga ang pulong sa Diyos mga yun ang absolute na ito, proteksyonan. Kaya mata nilawasa, wala nang nilawasa, yung Pablo, iyak kita sa Diyos, iyak kita sa Ginoo. So this time, ato ang pagkatinto kita pag-usap sa pag-ibig kang na ako balik. So, brother friend, excited ni kami, ito na lang awit na ato siyang higugma kay una siyang higugma ka na ito. I love Him because He first loved me. Oh, I love Him. Kag sa itong attack na gali, may tao kang ginpawali sa Amerika. Lord, nagadala mensahe nga mo ang magtipon sa imo mga pinili. Salamat na isa gali kami Ginoo nga imo napilian. Oh Lord, that's very wonderful. Mga tao kami way makilala sa kalibutan. But Lord, imo kami nakilalaan sa way panatupod ang kalibutan. Lord, kag nga bagay nga amon nabalaan. Bisan dira lang Ginoo maghikot ina kag maghimo ina sa amon nga masimbahon sa imo. Kay wa imo kami paglaktori Ginoo. Imo kami gin-ipon, imo kami gin-include sa imo programa. Lord, salamat sa nga gabi, kagabay pa Lord sa nga gabi. Imo kay panalanginan. Pinagi sini nga friska nga mensahe nga imo ginpadala sa amon. Lord, it's now been 50 years imo ginkuha ang manalag na
Lord, apan imo ginbilinan kami sang mensahe. Salamat sina Lord, kag kung sa imo nga time elements, Lord, mga minuto pa lang kami Ginoo nga nakasulod sa imo gingharian Ginoo. Tungod nga ang imo pulong at hag nga ang 1,000 sa tao isagit lang kaadlaw sa imo. Kag kung isipon nila nga tinawhanon Lord, we are just a few minutes ago nga nakasulod sa imo gingharian Ginoo. Salamat Amay, sining gabi gitugyan namong tanang butang, kag may you supply our needs and give us a message tonight, Lord. Sa ngalan sa mong Ginoong Kristo Amay, amon inigin balik sa imo. Amen kagami. Kaya mga kaigsunan atong abrihan to Biblia. Permila ni balik-balik na ton. Okay? Unang Korinto 15:22. Pirmi kanon na ginabasa diri pero ini nga scripture hindi ni siya madulaan sa katahom. Sa nga ato na nabalaan nga ang ikapito kasilyo ginabrihan sa aton panahon. Okay? So kung mabalik ta sa Biblia bisan diin tanayon sa Biblia magbasa, nakita tada daway na may mga daway na parabulo, daway na mga riddle tungod nga almost ginahatag na sa aton manalagna. So far as the message to the Gentile, bisan ako maglantaw daway na gid may mga mystery nga nabilinda. Because the last one nga atong ginhulat is ano gani? The change in the body, and that is the rapture. 1 Corinthians 15:22. Si Paul sini nga naghambal, no? Kag si Paul sini may nakuha gid siya Pablo sini nga revelation nga ginhambal niya ni. For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at His coming. Okay? So, salamat, Lord, sa gapon. Amo giningin pasalamat sa imo kaayo. Lord, salamat ginubisan pa sa mensahe nga imo ginhatag sa propeta. Lord, way kami amon kaugalingon nga interpretation. Lord, because your prophet has already given to us. Kaya inagin term, Lord, 7 course menu for all the 7 cells is open for them that are ready to receive it. Salamat Amay sining gabi, amon inigin tugyan si mo kagkabay pa ikaw Ginoo magadugang sini kag Lord, piyak-piyak sini mong pulong agon ini amon makaon. Salamat gid sa ngalan namong Ginoos Kristo. Amon inigin tugyan sa imo. Amen kag amen. Okay, magapugpo kita magigsunan. Okay, so ang akong topic sa misyonan malipot lang nimo. Kasi kung say ko kay na nga daw halos tanan nga mga misteryo sa Biblia ginhatag naman sa aton nga manalagna. Kag sa grasya lang gisuplayan kita sa ministry sa aton pastor. Kung sa mga pagkaon pa ako makasiling gimigsunan nga hindi kita ahat-ahat tungkol sa grasya sa Ginoo. We have so much food. And then, nagpakita lang na God really cares for us. And if God cares for us, kumusta ta? Did we really care for God? May title ng propitas na, He cares for you. He cares, do you care? Ako talaga naman dumaigsoon ng subject, no? Doon tayo lang testimony. One time, naglakat kami ni Inday sa Cadiz, single amugin sakyan. 4 gid kabalay amon kindulugan. Primero crossing Cadiz, dulog kami, disakay. Why na kami nagdugay? Pagkatapos, rekta kami sa Ibersyur, naog, sulod sa Ibersyur, kaningita kami motor, kaya wala pagkakuha si Hope sa to. Why kami nagdugay? Balik naman kami. Sa Ibersyur pa lang, may ara na siya ginuhuna-huna, why ko kabalo? Sakay na kami single. Rekta naman kami, ibabaw merkado, sulod naman sa merkado, parking, bakal utan, sining ko, ara utan,
Pero ngayon ang merkado na hindi why kami nagabakalutan kay mahal da ibabaw mo. Ato gito sa bagsakan na kami gabakal. Pag abot niya, nagbalik siya dayon siya. Kwanta, dito ta sa ubos. So, balik naman ko. Dito naman kami sa ubos merkado. So, pag abot ko sa ubos merkado, huwat na ko na, naisulod siya. Dugay-dugay, nagtala na siya sang yang binakal nga kwan. Talong bala to, plastic kamay. Sakay naman kami, rikta naman kami sa TriStar. Kaya mabakal ko siminto, last na to. Pag abot sa TriStar, pag panaogin ako, building na sa TriStar, dili ko nagdulog. Idalan man na siya. Pag kanaogin ako, hana ko naog siya, dong. Why ko mahatag sa imo akon nga nipper lang nga bag nga gamay, nga ara kita na gamit sa nipper. Iko, nga aman. Siya, makinicure sheet, siya, nabilin ko to sa, what? Ibersyon. Iko, paano mabilin? Kaya way man ta nagpundo, way man ka nagpungko, way man lamin sa ginkuanan na ton. Nagtinindugay man lang to sa motor. O, pag abot ato si babaw sa merkado, iko pa si atos kusikado. Iko paano sa kusikado? Way man ta nagsulod sa malay. Sa guwa man ta, namangkot man ta. Nagsakay man ta dayon. O. Iko, di isling ko. Ay, ambo, sa imo, kung di mo ito gibutang. Kaya di ay, sa dito pa sa Ibersyur, natiparahan na niya nga, way na siya kamot. Way na siya, kaya ipit-pit mo na siya kamot. Way na siya ibandala mo, umum lang dito. O. So, nga ato, kinag-uol siya, kaya ang bilis ang nail cutter niya isa kabilog, 395. Isa lang kabilog. Puto galing nga, way gisa nanugid sa akon, kaya nga rason nanugid, basig mangakig ko. Basig mangakig ko. So, pagka naaw ko, ako to iyak ko sigiran. Pero way ko kabalos ang bilis ang nail cutter. Amo to paghambal niya, way na akong hatag sa imo. Ako rason, ambot sa imo da, nagrikta ko bakal siminto. Pag humagbakal siminto, kadali mo lang, ginkuha ko ang akong nang ikubag sa akong nga manibilang nga ginbugkos ko. Ito, dako ang ikubag, budlay man mula bitayon kay magdagan intra ko higot sa pise. Iko, abrihan ko niya, gati kay akong isulod ang siminto. Pero may gibakal pag siya nga pitch, mga 2 lang ka kilo. Iya gali ibutang sa pag kanaog namon iya ibutang sa pero ang pitch na ako na nagdala sang pitch. Ako na pero pag sakay na namon ganin sa merkado do bakal utan, iya naging pit-pit ang pitch. Duha na yang gigunitan ang pitch kag ang utan. Pag arsa na masaka na ko sa motor, pag arsa niya sa pitch, iya dong. Ari maninil cutter sa duta sa siminto dong. Katilahan good. Lahan good. Amo na to. Kaya siyang, sige kami sakay, sige siya pamalandong, Lord. Kabay pag Ginoo nga may makakita sa to, dalong na sa akon idulong. Idulong lagi sa akon Ginoo. Muto nga, pagkita na ko, iko, nanugid siya, iko, kita mo na. May mensahe si Brother Branham. He cares, do you care? Ikaw sa pangamuyo nimo ang Ginoo nabalaka nimo. Gano man, imagine ginuli. Kung biso sa anog paminsa day, dili na mo abot sa kunahuna. Nganong naaman sa siminto. Pag arsa sa pis ganung naaman ang kuan. Giunsa pag wa man kay dala pag kapilata sa kapanaog. Wa man kay dala. Nganong naaman na ang kuan ikote nabalaka ang Ginoo. Dunduman ako ng misyonan, nadunduman ako ayon. Sa kanabang only believe nga booklet ni Sister Rebecca, bot na nakabasa mo. Na may believer nagtughong sa Amerika na, may believer nagtughong og gasolina sa gasoline station. Ambot unsay natabo nga ang ilang kahita nawigit. Why sila kabalo? Yung biyahe sila, layo-layo na sila biyahe. Layo na gid. Pag apos sa unhan, pagdulog pagkanaog din sa ilas lakyan, may tao nagpalapit. Nagpalapit ang tao. Ara ng tao kadaan pag apot nila, pagpalapit, gidaho ang ilang kahita. Pagdaho, lakat tayo ng tao. Why na silingap? Lisensya pa. Ilagin haum nga, that was an angel of the Lord. Paano pagka naog nila na din tao? Binagusan, naglupad siya. Naglupad siya. Ikaw na, inang natabo ni mo, muna siyang natabo dito. Imagine ha, ika-4 nagpulo panaog. Sa ika-2 lang panaog na to, declare ka na, wa na si mong kamot. Paano nga ni Adri? Iko, malibog ko, magsakit ako ng bisarong ng naa diha.
Basta ingnon ta na lang nga gidulog na sa Ginoo diha o kinsay ang gipadulog diha kanung naa diha sa simento. So, he cares, do you care? So, mo na sa mensahe so na no. Bastante ang atong mga kalanon maghisgot tag spiritual food in due season, bastante ang atong kalanon. So, okay, so ang atong gisultihan dire ato ang subject is tanan nga naa kay Adan mapatay. Sa una sa way patay sa Ginoo, way pagid bala mabrihi ang mga silyo, sugod pa lang ta pangalagad sa Ginoo. Ini nga scripture ni daw halos hindi ko kaintindihan sini. Paano nga ang word all that is in Adam, sa ito pa way kit pa isang excuse. Di ba? All, basta all kani ubos gina. All that is in Adam will die. But all in Jesus Christ, but all made alive. So, nabasahon ko niko, paano ka? Ako, paano ko nga? Why ko problema pag intending ato ko kay Adan. Intindi ko sina. Hindi ka ba lumanta nga ang Biblia sa chapter 17, gingon, He made all nation of one blood. Di ba? So, sino na? Si Adan. Di ba? Then, paglunop naman, isugos sila, multiply and replenish the earth. Ginlunop. Di ba? 8 na lang sa arka. Pagkanaog na komisyon naman, go and multiply and replenish the earth. Di ba? So, pero pabangkot, di man na rin sinuwa. Kaya Adan man siya. Therefore, the beginning of the human race, si Adan kid. Di ba? So, why ko na, hindi ko mapudlayan pag-intindi, pag-singin nga, all that is in Adam died. Hapos ka intindihon nga, kaya nga scripture naman nga, tanang tao sa kalibutan naghalin ka Adan. Kag mapatay. Nagdako daw isuno, why magitao nga, nag-edad na tag 50, 40, wa may tao nga 150 ang edad na abuhi pa, patay manggit. Di ba? Why problema? Pero pag abot ni singo na, even so in Christ shall all be made alive. Diya na. Pundo na ko di na ko kinsindi. Pero pag open, pag start nag-open sa Ginoo, sa ministry ng Brigasiano, giwali ng mystery sa binhi, da na ko naka-intindi di ay. Ha? Da na ko naka-intindi. Kaya ang Biblia ingon, therefore, if any man be in Christ, na, he is a new creation. Oh, the only way that you could be in Christ, you must be a seed of God, the Father. Diba? Kung binhi ka sa Diyos nga mahan, na kakakristo nga naman, because God the Father dwelt in fullness in His Son, Jesus Christ. Diba? So, ato na nagmakuha. Pero pamangunta na, nga nung nagkalapatay man ta. Diba? O, bisan ko ro sa guwa, guro, mingon lang siya, atungod sala. O, isakto. Pero, we are in the age of revealing all the mysteries of God. Di ko napatay si Adan, di anuhaw ko napatay. Nga agad nga, kung nakasala si Adan, nga mapatay kita. Diba? So, atag na naman uturan nga, ang eternal life ni Adan, ano gani? Conditional. Diba? As long as he stay with the Word of God, he will continue on living. Pero kung mutipas siya sa pulong sa Ginoo, anong buti nga noon, mapatay siya. The day you eat thereof, you shall die. Okay? Pero kaya hindi na isunan nga, God being infinite, kabalugin siya nga ang tao, nga iya gintuga, magbiyagin sa dalanon. Because ang tao is free moral agent. Ang angels sa muman, di ba, ang angels? Pagtuga sa Diyos sa angels, they are also free moral agent. That's why, kay kabalo ang Diyos, karon kinaabrihan ng silyo, makaintindi na ta. Kay kabalo ang Diyos, nga sa iya mga tinuga nga ginhatag niya niya free moral agent, matipas din siya siyang pulong, nangaban siya ang Diyos nga daan. May ara na siya mga tao ginpili, agod mga lagad sa iya. Sakto bisunan? So, bisan ka na lang, malipay na ta. Nga naman, you show that you are serving the living God. So you are one of those elected. O bisan ang mga angels, may mga pinili po. Kaya unsa ka kung ang Diyos way kipili. Pag-reveal din ni Lucifer, hurot gikuha ni Lucifer tanan. Diba? Pero ang Diyos may ginpili po nga angel. I think it's 1 Timothy 5:21. Istingin ko na ara, Joy. 1 Timothy 5:21. Hindi ko nagsala.
Ara? I charge thee before God and the Lord Jesus Christ. Ara gali. And the elect angels. Say? Bisan ang angel, gipili, may pili. Why tagabalong pila ka milyon-milyon ka mga angels ang gituga sa Ginoo? Pero nangabansin ang idoodan. Kaya nga, ingon siling ni Branham, God knows that when He created those angels, the day will come that Lucifer will reveal. Mo-reveal, Himpiya na siya sa iyahang komisyon. And the elect angels that do observe these things without preparing one before another, doing nothing by partiality. So, ara, establish. Ang unang gituga, angels, nagpili siya. Pag-reveal day, may nagpabilin sa Diyos. Pagtuga niya kay Adan, may tao niya po siyang gipili. Antes siya gituga sa Adan, before the foundation of the world, may mga tao na siyang gipili sa Adan, knowing that Adam someday will fail from the commission. So may gipili na siya Adan. Di ba? O ang number one kid nga iyang kitagaag, gitutukan, priority kid sa iyang unahuna is no other than our Lord Jesus Christ, which is the second or the last Adam. Okay? So, babasa ta, Genesis 1:27. Genesis 1:27, John. So God created man. Sorry na, yang una-huna. All, Abraham. God has always had the thoughts of Adam. Okay? So, kanang huna-huna na, di na magpabiling huna-huna. He will speak it. Ano sa niya gisulti? God always had the thoughts of Adam. So, yan na nagisulti. Ano sa niya gisulti na? Genesis 1:26. The first time nga girelease niya yung una-una. Yeah, balik na ito, 1:26 na 9. And God said, let us make man in our image. This is the first statement nga girelease sa Ginoo. Diba? And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. See? So, kana nga statement, because it's been misinterpreted, ito, siling nila, Genesis 1:26, ang Diyos nagtuga na kuno og tao. Balik, Joy? Sa inyo pag-ipinsar, sa inyo paghuna-huna, ang Genesis 26, nagtuga ang Diyos tao da? Wala. That is a declarative statement. Diba? And the beginning was the Word, and the beginning was the thought, and the thought become a word. Amo na siya. Ang una-una sa Diyos, nahimo ng pulong, aranaw. Di na magpabiling una-una niya. Adam as his thought, di magpabiling una-una. Someday God had to speak that word, and that is Genesis 1:26. That is a declarative statement. That is not a creative statement. Ito misunan? Yet, ila na gin-interpret nga ginhimo na si Adan as a theophany. Pasalamat na si Ginoo, ha? Pasalamat, bisan ako pasalamat kay Kuyon. Ha? Di ta madala na. Kasi ila man na, o matay labot na. Ha? Then let them enjoy that that belief. Malipay sa na, guon. Ha? Watay kasultian na. But sa ato, mo ni ato pagtuo. And God said, 27. So, gideklara lang sa Diyos, unsa ang siyang unahuna. So, kabalo na. Sino nang ingon, let us? Sino nang as? Sino nang as? Angels. Angels. O, kana, misinterpreted niya po na sa panahon. Kaya ilang ingnon nga God is talking to his chupani. Tunan? Basibag makabati itong mga istorya na suman. Ako na ganita, gina-establish kita sa pagtuon na to. Why? You cannot go to heaven cutting one word. Puro tanang matay tanan tungod sa one word nga dugang sa iyo in the Garden of Eden. Say Abraham, and you cannot go back to heaven cutting also one word. Okay? So God, ara nang actual. Ara nang actual nga paghimo. So God created man. Tanawang word nga created. Humana. So God created man in his own image. In the image of God, created him, male and female, created him. Gituga wala? Gituga. Pero kung giyon sa pagtuga ang tao, wala isulti. Di ba? 2:7. 2:7. And the Lord, ara na. Kung giyon sa pagtuga si Adan, muna na siya detalye.
muna ni, therefore, Genesis 1:27 and Genesis 2:7 is one and the same act. Ang 1:27 gihimo pero wa detalyiha giun sa paghimo ang tao. Sama ra miingon ba nga? Brad, nakaobra na ba akong balay, Brad? Humana wala. Humana. Pero wa ka musulti o giunsa nimo pag-obra, unsa nga material? Bato ba? Simento ba? Kahoy ba? Nipa ba? Kwayan ba? Amo na siya. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man become a living soul. Amo na na. Kung giunsa sa Dios pag-obra si Adan, sa Genesis 1:27, wala gin-explain. Sa 2:7, gin-explain nga si Adan gali, ang iya gali lawas, gingkuha halin sa yabok. And breathed into his nostrils the breath of life. Okay, Joy? Breath, the breath of eternal life. So, ang taon ta kung si Adan may eternal life pa. Breath, the breath of eternal life. So, salamat si Ginoon, salamat. Kuan. Actually, ang akong subject is, amo magina 1 Corinthians 15:22. No? Pero ang uban nga mga mechanics, salamat nga ang Ginoo nag-supply. Sige, ara? Breath, the breath of eternal life. Breath of eternal life na lang. Okay? Blasphemous name na. Ara? Okay. Babaw. But what God did? So ngayon ito na, and God breathed into his nostrils, and Adam become a living soul. But what God did? He breathed the breath of eternal life. Amen. Then he become a living soul. Ara na. So si Adam, eternal life siya. Why? Because God is eternal. Adam was not born by sexual desire or lust desire. Adam was created originally fresh from the hands of God by his word. Okay? What God did, he breathed the breath of eternal life. Amen. Then he become a living soul. A soul that cannot die. Muto mga ang kailan dili siya mamatay? Okay? Di siya mamatay. Kanya pa kasalaman siya dan. Kasalaman siya dan. Oh, ato na karon ng taon. Now watch now. We are going to get into honey plum to your elbows. Notice, breathe the breath of eternal life into his nostrils and become an eternal soul. Eternal. Kaya kung dili pa eternal life siya dan, ganun ingo man Ginoo. Saan daw nga mukaon ka, mamatay ka? Kung di ba eternal life siya? Kung di siya mukaon, kung di siya mamatay? 1 + 1 = 2 kita. Di ba? Kung wala siya mukaon, di siya mamatay. Why? Because he has an eternal life. And that is the word of God. Di ba? But, i-establish again, his life is conditional. May condition. Pag unita ni mo niya akong pulo nga dan, mabuhi ka. Pero hindi mo buhian ni mo niya, mamatay ka. See? Dalawa. And he become an eternal soul. Of course, God breathed, not what nature done. Continue mo na. Nature done, that is sexual birth. Dili is sexual birth. Because we are born here by nature. An act associated with father and mother, which is associated with death. That is nature of the world. Normal na sa kalibutan. Magdaghan ang tao. That is already judged in the Garden of Eden. Okay? But what God did, breathed the breath of life into his nostril, and he become a living soul. Diba? So, human si Adan na nakasala, anong natabo? Kaya ginbuyan ng pulong. Okay, so padayon ta, balik ta. Genesis 1:27. Balik ta. Bisan kining Genesis 1:27 migsunan, imo ni tanawon, no? Grabe ga po ni. Isa lang ni ka scripture proof. 14 taasa ang inadlaw na tabuan ni. So God created man in his own image. In the image of God created him. Isa ki-create ana. Adan. Di ba? 6 days siya pag-create Adam, stop. Gidala din ang mga sapat sa Adan. Ito humanang pag-create kaya na, aran ng mga sapat eh. Di ba? Gidala din ang sapat. He created him. Tanawa, double o siya tawagan na anaw. Hyphen, puslo. Semicolon. Say, it means that something happened. There is something happened in between.
Semicolon na siya. Oh, nalimot na tana. So, nana si Adan, nagtindog na siya. Diba? So, sa nagtindog na si Adan, ingon si Ginoo. Gidala sa Dios ang mga kasapatan sa kay Adan. Siling si Adan. Siling sa Ginoo. Adan, tanan kasapatan na si mo tubangan. Ikaw hatag ngalan. You are my son. I give you the authority. Kung anong ingalan mo, okay ko, Adan. I have no question because you are my son. Kung anong ingalan mo sapat, that is it. Diba? So, gitagaan ni Adan og ngalan tanang kasapatan. Nya nakita niya nga kada sapatan may paris-paris. Karon pag abot siya ko kaningon wa si paris. Di ba? Ingon na Ginoo, as for Adam, he has no fear. Di ba? So I will give him a helpmate. Then ano tabo? Then gipakatulog ni sa Adan. Pwede na kumukota kaya mo na ang sequence. Then gipakatulog ni sa Adan, pagkatulog sa tabo, gioperahan, gikuha ang iyang usa ka mga gusok. Gihimo nga si iba, balik ang opera, then si iba na siyang tupad. Ara na dayon. Created him male. O ara ng male. Amo na dayon, semicolon. Gano'n may mga pangitabo pa na. May mga pitabo na. Male. O ara na si iba. Kaya tubangan. And female, created them. O, tanawa. Iduhan na sila sa tubangan sa Diyos. In between da is, gitagaan ni Adan og mga ngalan ng kasapatan. Nasapuan, siya way pares. Lonely si Adan, ay, tanan sapat, may pares, ako ay pares. O, gipakatulog, gioperahan, ikuha si iba, ibutang siya tupad, pagtupad, arat ng male. He created him. Male and female created him. Kamisyonan, atahag, mingon mo, wa man nagsulti sa naman na, wa bitaw siya magsulti. Litra por litra, wa siya magsulti. Pero in between the lines, yung ipanulti, bao ka na ang kahulugan. Okay? So, 27. Okay? Pagkuman usin tabo, Ingon Branham, then right there, gikasal sila. Marriage is the oldest civilization. Ari ha? Sunan? Marriage is the oldest civilization. Or oldest institution. I-correct na rin, correct. Marriage is the oldest institution. Sino ang execute sina? Ang Diyos gid mismo. Di ba? Mingon ka nga ang pag-asawahay nga magdaghan ka, dili ka bubuton sa Ginoo. Sunan? Misinterpret ba na? Nga di pwede si Adan magdaghan doon sa iba, kaya kailangan spoken word lang. Aha. Yang ano gikasal man sila dayon? Ano gikasal man sila? Pagkahuman, gipanalanginan, 28. And God blessed them. Sakto humang kasal, blessing dayon. And God blessed them, and God said unto them, ara, be fruitful and multiply and replenish the earth. That is the first commission. Sakto mo misyonan? So, Ingon Branham, if Adam and Eve will do that commission, mapatay sila, hindi. Hindi, because that is God's word. You cannot die if you follow God's word. You have eternal life. Di ka mapatay kung di mo na tumanon. Sa unang pagi, they will do the works of the married people, husband and wife. Ikasal sila, di sila mapatay. Pero do you know nga kana nga commission wala matuman nila? The next commission and conjunction, another event. And the second event that would follow the first event. The first event is multiply and replenish the earth. That is the first commandment. Second, and subdue it. See? Anong butsi nga nun? Si Adan mo'y inkargado sa tibok kalibutan. Kargado siya. And have dominion over the face. Tanawa ang pagsulti sa Ginoo. Look at the statement of God. Kapakita gid ang Dios, grabe gid ang Dios gid. Gikan sa gamay nga tinuga ngadto sa pinakataas nga tinuga. Because God created everything in the Garden of Eden just like evolution. From the smallest form of animal to the highest form of animal. Over the face, pinakabubugit, huwag sila sa dagat. And over the fowl, yuta. Of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So, si Adan, amo ang
magdumala. That is the birthright of Adam. Birthright? Wa man si Adan natawag babae. Wa man siya nataw. Pero gibunag siya gikas yuta. Do you know that Adam was born out of the earth? Do you believe in that? He was taken out of the earth. Diba? He was taken out of the earth. Okay? So, amo na iya komisyon. Duha ang iya komisyon. Magdamo sila ni iba, then iya dumalahan ang bilog kalibutan. That is the purpose of God in His mind pag-create niya kay Adan. Pero unsa may sulti sa atong propeta? All what God set in His heart, Satan is bound to destroy it. Di ba? So, sila tabo. Pagkabati sa, kaning 128, gisulti ni sa Ginoo, literal si Garden of Eden, wala. Gisulti literal, wala. Gisulti literal Kabati si iba, kabati si Adan. And then the tree of good of knowledge and evil is also in the Garden of Eden. Kabati siya, wala. Kabati siya. Kaya kung why siya kabati, di niya maguba. As long as you see it, Satan don't know it. But if you see it, then Satan knows it. So, sa gisulti, batian niya. Siling na, gusto na kag mga anak mo daghan para mi mo simba nimo. Wa may purpose sa Ginoo nga mo create sons and daughters para may mo simba niya. Ingon po siya, I will ascend to the clouds. I will sit in the north. Di siya mulapaw sa Diyos. Tanaw ko si Satanas dautan naman siya tama pero may kauwaw pa siya. Naman, di siya gusto mulapaw, mutupong na siya sa Diyos. Tupong. I will sit besides the north. Masama ng north. North is the highest point and that is where God dwells. Diba? So, may plano po siya. Isa, kung na mangita kong paagi. Pangita kong paagi nga kana nga pulong matuis ko na. So na ha? We are now preaching a revelation, not word by word nga gisulti sa tumalagda. Kaya kung mo na siya totalon, ang overall concept mo na siya. Siya, mangita kong paaging musimba ko. May musimba na ko sa imo niya. Ingon Branham, every perverted things is of the devil. Diba? Every spoken word is the original. And a perversion is no longer original. So, o siya nakita niya. Siya saong ko ni pag-idea. Nga matuis ko ni. Ingon Branham, say, there he found the serpent in the Garden of Eden. Mo'y gigamit niya mo'y igsuunan. Okay? Pakuta na, ang serpent sa inyo pagtuo, may asawa, wala. Ha? Magbinata na kita niya, parang malipay, ha? Will be happy for the program of God. May asawa, wala. Ang serpente, gwapo, hindi. Ang iyang asawa, gwapa, hindi. Gwapa. Because God is a perfect architect. Pangutana, gusto na siya wato ison ang komisyon. Nga ang away man niya gimitang serpent magtintal kay Adan. Nga man. Correct. Sili Branham, the devil could not tempt Adam because Adam is the original creation. And Adam is the son of God. Kita pa magsunan, bright din siya. Isa ayaw doon lang. Kita na pagdool niya kay Jesus, lagpot siya. Ikaw ba na? Pagdool niya kay Jesus, 10,000 volts sugata niya, why siya dala? So, pupudool si Adan, why siya dala? Why? Adam is the original creation of God. He is created by the Word of God. You cannot defeat the Word of God. Diba? So, wala niya gamita ang babae nga serpente. Diyan siya nakakita sa lalaki nga serpente. Okay? Naunahan niya sa Adan, sa Abraham. There, Satan defeated Adam. E komisyon pala na, wa pang actual act na. So, sa'yo tabo, ara, kabalon ta, he produced a son, a bastard child. Tanawa ang pag-worship ni Cain. Wala! Diverted na dayon. Ibis nga dugo ang iya gamiton, ang iya gigamit, mga lami ang altar, decorative, may bulak, kanan na. Wala, perverted na. Diba? So, o sa'yo tabo, ingon na itong manalag na. Okay, may basahon ko. Okay? Sa natandog na si Eva sa serpente, si Eva na abrihan ang mata, di ba? Ingon ang
serpente sa panahon nga mo kaon mo ani. Parehas mo sa mga Diyos. You'll be like God, small letter, nganong yun, mga Diyos. Okay sa may tao sa Garden of Eden. Ha? Because there is only one God. Sakto may sunan? There's only one God. Ang tao sa Garden of Eden, duha pa lang. Iba pa lang si Adan. Tinga ingo man siya nga, and you shall be like gods. May mga tao pa sa Garden of Eden. Sino na? Those are angels. Diba? Sige. Genesis 3:24. Itahon ta, madali dayon ko na, murit ta ko, pag-ipos mong subject yun. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden. Nga naman, because at the east of the Garden of Eden, the word will always come out from the east. So kailan pabantayan sa Diyos? Ha? Eden, he placed at the east of the garden with cherubim. Ara na kayo na angels na galit. Okay? So, ang ipasabot niya, you'll be like us, those are angelic being. Okay? So, sang kaon niya ni iba, o sa kikaon ni iba, what is the fruit ng kikaon ni iba? Apricot? Apple? Ingon ni Abraham karon, di na di apple, lagi ng studyan, apricot na kuno na. Ara na spoken word sa mga kuan. So, unsa ang bunga o prutas nga kikaon ni iba? Unsa? The doctrine of Satan. Ang doktrina kikaon ni iba. Ikaw ng Diyos, sa adlaw mo kaon ka, maunsa ka? Mamatay. Dool ang yawa o dala sa doktrina. Hindi ka mamatay. That is his doctrine. His doctrine is his teaching. Karon kay kinita na, ang doktrina gali, amo gali ang bunga. That's why if you eat from Jesus Christ, you will surely live because the doctrine of Jesus Christ is the gospel of eternal life. Sakto ba yun? So, pagkaon ni iba, dawat niya. Pagdawat, usetason. Ikaw manham. Usetason. Dusunod ang aksyon. Ikaw manham. Aksyon din mo sunod. Nabrihan na si iba. Pag-abri siyang mata, yan ang giadto si Adan. Yan ang gihagad. Kabaluan na si Adan, yung asawa na, kuha na. Because he loved Eve, Ingon Branham, gingagaw niya kuha si iba para di masunog uban ang serpente. Ngagaw niya kuha. Then, yang gitandog si iba. Pero pagtandog niya kay iba, nakatanom na ang serpente. Di ba? So, unsay sala niya dan? Ang sala niya dan, dili kay yang gitandog si iba. Diba? No, it's lawful and legal because Eve is his wife. So, nan? Unsay sala niya dan? Ang sala niya dan, nahulagway siya ni Ginoong Kristo. Nana sa Romans, I think, 5:11. Ang sala niya dan, nahulagway kay Ginoong Kristo. Pag abot ni Ginoong Kristo, ang bride, wa na, himpawa na sa pulong. Yet, gikuha ni Kristo. He becomes sin that we become His righteousness. Yatang giilog, maupod si Adan, giilog niya si Eva. Gipasaan ni Adan ang sala ni Eva. Kaya naghulagway siya sa atong Ginoong Kristo. Okay? So, unsay natabo ang isunan? Unsay natabuan ng multiply and replenish the earth. Pag ingon multiply and replenish the earth, why na kuha sa Ginoo kay Adan? The commission goes on. Pero, di na si Adan makaproduce og mga anak nga may eternal life. At ang migsunan? So, anong natabo? Kana nga commission gikuha sa Dios. Kay plano sa'yo, gubo niya na, pero abi niyang maguba, wa niya maguba na. Still, God is able to produce sons and daughters with eternal life. Lain na nga tao iyang gamiton. It's no longer Adam because all that is in Adam will die. But all in Jesus Christ will live. So, gibawi sa Diyos ka na nga kupisyon. Adam, kay gihimo na nimo, di nakag-produce kong anak. Kwaon ko na nga. Commission. You produce your own son and daughters. Amo na ang Biblia, son of mana, son of mena, son of men. Sa Old Testament, di kakabasa son of God, Ang botong, nabay son of God sa kuan. Naay son of God, pero angels. Pero son of God, nga human being, di kakabasa sa Old Testament. And then sa Old Testament, di kakabasa that God is called the Heavenly Father. He is called God. But He is not called a Heavenly Father. How could be a Heavenly Father? Dito, gawa pa may anak siya nga na tao. To be a father, you must have a son nga na tao, nabunag. Gawa pa may anak siya ito nabunag. Adam is a creation from the dust of the earth. Diba?
Oh, so, wala yung mga tao na tao dito. That's why angels are so called sons of God. Why? Because they came from God. Diba? In the Old Testament, imo na nang babasahan, Son of God, Heavenly Father. Nga naman, kaya sa New Testament, na ang second birth, may mga anak na ang Diyos. Okay, so kikuha sa Diyos ang komisyon, di na si Adan makaproduce. Anong maproduce ni Adan? Mga anak na nga mamatay. Tanan nga i-produce ni Adan. From that moment, from Abel, hasta karon sa atong panahon, hasta sa last hour of the rapture, mamatay gid ka na. Pero salamat sa second birth, which gihatag sa atong Ginoong Kristo, may ara ta eternal life. Okay? Kasi, may bisahon ko rin. So, mingsunan kani atong gisultian, this is now inside the seventh seal. Wala ni sa unom ka mga silyo. Sunan? Wala ni sa unom, kaya unang silyo unsa man, upat ka kabayo. Antichrist, fifth seal, souls under the altar, Second World War. 6 seals, the preaching of the two prophets. 3 years and a half. Then another 3 years and a half, tribulation period. Oh. What is the 6 seals? 6 seals are the opening, is the two prophets that open the 6 seals. They open the 6 seals. Okay? So, unom, pagutana, di man napita ang mystery ani atong gisgutan ron na diha. Parte kay Adan, na diha na wala. So ang mystery kay Adan is in the 7th seal. In Abraham. If I have time, I will show you that 7th seal is in Genesis. Okay? Sige, Joy, ibutang nga video, Joy. That the 7th seal is in Genesis. 7th seal is in Genesis. All the way from Genesis day. All the way from Genesis. Ano lang? 7 seal na, 7 seal. Kaya title na, 7 seal. 7th seal. Kita ang 7 seal. All the way from Genesis. Wala? All the way back from Genesis. O sige. All the way back from Genesis. Basta, pakita lang ang 7 seal ng title. Layo na kayo. Exposition na, last na siya. Sige lang, isuna na, Abraham. If I have time, I'm going to show you that the seventh seal is all the way back from Genesis. So, kinsa na? Adam, Abe, then the Garden of Eden. Its revealing of the seventh seal is perfectly mute. Hingpet git nga, why gisulti? Amang. Diba? And if I only had time, I'll try a few places to show you all the way back from Genesis, this 7th chapter, this 7th seal. Grabe, migsunan. Yet, mingon sila, ikapito kasilyo, ay panabrehe. Kurar na. Pag abri sa pito kasilyo, mulingi na nanta because the 7th seal is not future. The 7th seal is behind us. Nga naman, all the works of God behind us is being sealed with the 7 seals. Munay wa makiti siyawa, munay di niya maguba. Di niya na maguba na. Ang 7 seals sa paguba niya na kay way man pag-itugan, way man pag-ihambal, mute man siya. How could he destroy it? Sa humana ang Ginoo ubra sa ang mystery, usa pag-itugan ang Ginoo. Usa niya pagkaguba kay humana. So na, sakto na. Okay, so ari may basahon ko ha. Now, and when Adam sinned by heeding the wife's reasoning instead of holding to God's word, that's what made Adam sin, his wife. Reason with Satan. And then produced the product to Adam. And Adam lost the word. Gibuyan ni Adam ang pulong. Ang komisyon, yung gibuyan, huwag niya pagtumana. Okay? Sold out, he lost also his inheritance. Tanawa? Ni-produce siya og unsa? Anak. Nga mamatay, ang iya pong inheritance, ikuha po siya. His inheritance, when he lost his fellowship, right to life, remember the day you ate thereof, the day you die. And when he lost his life, he also lost his inheritance. Sakto ba isunan? Because he had completely supreme control of the earth.
He was God of the earth. And God is the God of the universe. God's God of the universe everywhere. But His Son had this earth under His own control. Mauta na dito sa Garden of Eden. Ang commission sa Ginoo, go and multiply and replace the earth, and then inherit all things that I created. Amo tayo ng original to sa Garden of Eden. He could speak. He could name. He could see. He could stop nature. He could do everything He wanted to. Di ba ka naghihimo man ni Jesus Cristo? The last Adam? And it would do. Adam, sige, Adam, forward. Now Adam could say, let this mountain here be moved. Hambal mo na? Di ba Marcos 11:23? If you have faith, usag mustasa, bisang ka ng bukid, mapabalhin mo. Ano na? Adam do it. Si Adam himo na eh. Himo na niya dan. Let this tree here be plucked up and planted over here, it would do so. For He had complete supreme control as a minor God under God our Father, because He was the Son of God. Amo na siya ang inheritance niya dan. He has a complete control of the earth. Muna'y nawa. Because that is the eternal program of God. Gi-interrupt sa yawa. Brother Branham said, Satan interrupted it. Okay? Sige? Okay. Adam lost his inheritance, the earth. Ara na. Kaya tani sundo ng earth. Panulundo niya ang earth. Pangutana, sa nakasala si Adan, o sinatabo. Kabalo kami sunan, gitawag ng Abraham, title deed. Kanang sugo sa Diyos kay Adan, multiply and replenish the earth and have supreme control over the earth. Gitagaan si Adam ang nagtitulo. Gitagaan si titulo. Mas may situare. Nakayuta ihat, may yuta ihatag kung palito nimo, may titulo ka. Naka-evidence nga imuha na. So Adam gitagaan sa titulo, pero siya natabo. Pagsod sa yawa, iyang gibuyan, iyang titulo. Kay gusto sa yawa agawon. Gusto sa yawa agawon. Nganong agawon man niya. Kaya muna iya plano gikan pa sa sinugdan. Why? Di ba gitudo na nato? Di one time si Satanas, wa pa siya madagdag. He is not called Satan. O siya tawag siya? Lucifer. He was once had control over the creation of the earth. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Brother Branham said, everything was already there. May mga tanom na, may mga sapat na. Tuod na, Brad? Ara na. Okay, Jeremiah 4:22. Wala lay tao. Sa Genesis 1:1, wala lay tao. It was the angel naghimo sa Dios nga enkargado. Muna pag-abot ni Adan, naninguha gisang iyang mapirdi si Adan, kay iyang kwaon, agaon niya kay Adan, ang pagdominyon sa tibuok kalibutan. Gibuyan niya Adan ng titulo, himbalit sa Diyos. Gano man, di kaagaw ang yawa. Di siya kaagaw. Okay? Jeremiah 4:22. 4:20 ba? 23. I beheld the earth, and lo, it was without form. Genesis 1:2 na. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void. Ano sa ang adlaw ni Adan nagsugod? Genesis 1:3. Let there be light. Oh, that is the first day of Adam. Let there be light. That is the first day of Adam. I beheld the earth, and lo, it was without form and void. Ang nakita ni Moses, mo po'y nakita ni Jeremiah. And the heavens, and they had no light. Nga naman, in Abraham. Because ang adlaw natabunan. Di siya ka-penetrate sa earth, natabunan siya. Why? Because the earth was look like a bowl of ice. Muna siya bowl of ice, which we can also see bowl of water. Because ice and water is not different. They are one and the same. Only in form may diferensya sila. But in substance, why diferensya? Whatever minerals, chemicals na sa tubig, present po sa ice. Okay? 24. I beheld the mountains, and lo, they trembled. Muna yung bunga sa sala siya wa. Naglinog ang tibuok. Genesis 1:1. Naglinog. Hukman sa Diyos. And all the hills moved lightly. Murag hubog. Gason? And all the birds of the heaven were fled. Oh, may mga sapat ay. Padayon. Okay.
I beheld and lo the fruitful place, a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by His first anger. Syudad man abad. Syudad bitaw. Kung sa bang syudad daw? Ha? Iyon ko. Ang kalibutan ng Taknaa is inhabited by angels. Sila ang tagaan o pag dumala sa kalibutan. Okay? So pag-abot, nag-rebuild din siya, then ihog sa dito sa darkness. Diba? Ang salao, magsugod siya dito sa langit daan. Ha? Ihog siya dire, kita niya mga sapat. Iyang gamit. Okay? So, makita na itong isunan nga, naningkamot din sa Satanas nga, iyang ilugon sa kamot sa tao ang pagdominar sa kalibutan. Sa gadawin din, nahimo niya, wala. Nahimo niya. Pero wala siya titulo. Ingo man squatter na siya di. Di ko na magkwana siya. He was just a squatter. Karon iya tag-ingon squatter tanadre mo na pilgrim, we are pilgrims here. Ngano man, this is not our world. Dili niya tong kalibutan. We are just a passing through. Wabot si Ginoo kwao niya ni. Kwao niya ni. Kaya ang kinsa man ang Dios now? 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. So, nailog niya kay Adan. Ang pagdumalas ni kalibutan nailog. Ang pag-produce og eternal life giguba niya kay iyang yunahan. Therefore kanang duha himbalik sa Dios. To produce sons and daughters, ang authority niya na himbalik sa Dios. It is now God who will produce sons and daughters of God, and it is now God who will rule the earth. Kag nangita siya kung sino naman ang iya tagaan sina kay si Adan, gibuyan ni Adan siyang kamot. In Genesis 1:1, it is the angels given. Why siya nagpabilin? Job 1:5, for the angels did not stay in their present state. Itagaan sila komisyon. Pag-abot kay Adan, wa po si Adan, magpabilin sa iyang sugo. So therefore, ang Diyos, nangita siya, kinsa iyang, God works by three. Diba? All that Adam lost, Jesus Christ had it. Last Adam. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So kinsa ang Diyos kalibutan? It is the devil from the Garden of Eden nga gibuyan ni Satanas ang pulong, ani Adan ang pulong. It is now in the hands of God, in the hands of Satan. Saktong sunan? That's why pag-abot ni Kristo, iyang gi-offer. Di ba, gi-offer niya? Gidala niya sa taas nga, turi, kaya ipakita ang glory of the kingdoms of the earth. Kag siling niya, have you seen the glory of the kingdoms of the earth? All these things I will give unto you if you will worship me. Gisaway siya ni Jesus, wala. Sige, be. Mateo 4, be. Sige. Then they will take him up on the holy city and seated him on the pinnacle of the temple. Atras. Atras. And when the temple came, if to be the Son of God, abante. Banti pa. So na, last doon na nga, tintal niya kay Jesus. And said, if to be the Son of God, cast the ship down. Ay, dason. To ba yung, I will give all the glory of the kingdom. Alright, sitting high mountain and shewed him all the kingdoms of the world. And the glory of them. Ipakita niya kay Jesus. O siya yung himo. Next, 9. And said unto him, iyon ang yawa kay Jesus, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Ihatag niya kay Jesus. Pangutana, ano ihatag niya kay Jesus? Manghatag siya niya, ha? Di na iya, ha? Pero ipahulam na siya iya. Diba? Pero kay tinuod man nga siya na nag-iya, ito gibasa niya. He is the God of this world. Di ka kabati. Kada nga scripture na from Mateo 4:1 hasta diha, di ka kabati. Isaway siya ni Jesus. Why? Bisan putigon siya, pero nagsulti siya eksakto. Diba? Basta magsulti, bisag bakakon ka, musulti ka, eksakto, di kasawayon. Why siya sawayan ni Jesus, ha? All these things I will give today if you will fall down and worship me. Why mingon si Jesus? Nugay na kasanas. Hindi na imuha, ako ana. Wala. 10. Then the devil, answered Jesus to him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall do worship. Okay? Isaway siya ni Jesus sa pagsimba,
Pero ang pag-angkon sa kingirian, wa siya sa waya, kay iya man ni Satanas hasta karon. Sakto mensionan? Amo na sa third coming ni Jesus, manaog siya, uban ang bride, amo na naipagkuha niya sa kalibutan. Muna naipagkuha niya sa kalibutan. Okay? Say, are, rayon ta. Therefore, here is eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belong to him, and he forfeited it. Every bit of the hands of Satan, and the seed of Adam has destroyed the inheritance that Adam should have had the earth. Say, the seed of Adam. Ang naguba sa kalibutan ang mga binhi ni Satanas. Sakto insunan, muna inigalik ni Jesus, giingon sa Biblia, and God will destroy them that destroy the earth. Revelation 11:18. Revelation 11:18. Sige, may tapuson ko niya. And the nations were angry. Pagkanaog na ni Jesus ha? And the wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, that those should give reward unto the servants, the prophets, unto the saints. Tribulation period na. Tribulation period na. Saints, that is, I believe that's the fullest virgin. Prophets, Israel na tanan, because ang sitting ani is Israel ni. Revelation 11, 2 prophets, Moses and Elijah. Okay? Unto the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Arana. The seed of Adam destroyed the earth. So pagbalik ni Jesus, manimalos si Jesus. Okay, more. Now, see? The forfeited title deed now in the hands of the original owner. Ang titulo mibalik na sa Diyos. Wa maagaw ni Satanas, sabi niya makuha niya. Wa niya maagaw, himbalik sa Diyos. Unsa ka na? Pag-produce og mga anak na may eternal life. Ikaduha, pag-roll sa tibok kalibutan, himbalik sa Diyos. See? It went back to the original owner. I-print the joy. See? Here he sat with it. Pagbalik, tanan nga i-produce ni Adan, ano? Mamatay na, wala na eternal life. Therefore, eternal life now become, ano? A mystery. Eksakto ba isunan? Isang anak ka sa mga various denomination, pangutanon mo, what is eternal life? Ingo lang, I just believe Jesus Christ. Oh, eksakto biya na. Correct biya na. Pero ano gid ang kalugan? Ano gid ang lawom nga meaning sa eternal life? Therefore, the mystery of eternal life, nahimo ng misteryo. Diba? So therefore, kay mystery siya, wa na taong nasayo na. Kay misteryo man ang eternal life, siya dan di naman sa kaproduce ng anak na may eternal life, ang Diyos na may muhatag, nangita sa kinsa ihang patumanon. Diba? Ano na siya nga, ano itong gihambal ko dyan? He sat with him. Yan. Original owner that was God. Here he sat with it. Here he sat with it. Here he sat with it. Sit sa pungko. Souls in prison na? Souls in prison ang title. Ora. Sige, babaw. And it been lost by the human race, Adam and God. It went back where Satan could not take it. O, di niya makuha. Di niya plano ilugo na. Kaya nga sa una siya may nagunit mo. Wa siya kapasar. Sikway siya. Ubraan Diyos ng tao. Wa na po, gunitin ni Adan. So, naninguhang ang yawa yung ilugon. It went back where Satan could not take it. He just caused him to lose it. Nabuyaan niya Adan, pagkikuha sa Diyos. Abi niya maagaw niyang eternal life, ha? Abi niya siya gapoy mag-rule sa tibok kalibutan, ha? Squatter na siya di. Mato ka na ron. Satan could not take it. He just caused him to lose it. But where did the book go to then? Did it belong to the human race? The blessing didn't belong here. Here, the human race had lost it. So, tanawa. So it went right back to its original owner. That was God. Tanawa. Here he sat with it. And he called somebody to come and claim it. Sa ito na, Revelation 5:1. Revelation 5:1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne, the book written within, and on the backside, sealed with the 7 seals. Kapit sa dosi ni, muna subject ha? Muna subject. Okay, dayon.
And I saw the strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book? Ato gibasa kaniya, nangita ang Dios. Okay siya itakusan na. Di ba? Ngano unsa may unod na libruha? Ang unod na ng mga libruha, mao ang mga anak sa Dios nga may eternal life, nga gidula niya dan. Naa sa kamot sa Dios. Pero wa magpabilin sa kamot sa Dios, gihatag niya sa lamb. Ang lamb mo'y nagkuha. Ano ha? And I saw a strong angel proclaiming with a dull voice who is worthy to open the book and loose the seals thereof. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, walay tao, was able to open the book, neither to look thereon. Forward. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Nga naghibi si John. Ang rason nga naghibi, sa ang iba nagsiling, nga naghibi si John, kaya dili sa takos. That's not the reason. Nga naghibi si John. Kaya kung hindi mabrihan ang libro, walay maluwas. Wa matuman ang komisyon ni Adan dito sa to produce sons and daughters of God. Forward. And one of the elders said, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah. Okay? Kingship, the authority of the king, mo open. Pero pagkakita, nahimo siyang lamb. Why? Nganong lamb na siya? Kaya ka ng mga ngalan, diya iyan ipagkamatyan. He is the lamb. The wrath of David had prevailed to open the book and to loose the seven seals. Forward. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it were slain, having 7 horns and 7 eyes. 7 horns na, that's 7 short edges. 7 eyes are the 7 star messenger and the 7 short edges. Naasin kamot, having 7 eyes, which are the 7 Spirit of God sent forth into all the earth, sent forth unto the Gentile dispensation. 8. And he came, tanawa, ikuha ni Jesus. And he came and took the book out of the right hand of him. O siya, pagkuha ni Jesus, nagunsa si Jesus. Pungko sa trono. Nganing pungko siya. Kaya humanaban na ho si Susaka siya dito sa trono. Pungko siya. Aaron, mag-midget siya, intercessor siya. Yan ang mga ngalan nga naa sa sulod sa libro. He will intercede for these names nga naa sa sulod yan ang libruha. Until the last elect will be born into manifestation, Jesus will remain sitting in the Father's throne right now, may isunan. Kita nyo, may rapture, why pa rapture? Muna nga ano pa rapture because I believe may mga pinili pang pa na born again into the kingdom of God. Kay Abraham, until the last elect will be born into the kingdom of God, then Jesus will move from the throne and come down and rapture the church. At tuwing sunan, say, muna siya ang librong giwala niya dan. Gikuha ni Jesus, din pungko si Jesus sa trono. Until now, Jesus Christ is interceding those names. Di na ako mahatag quotation na kay word for word ginagisulti ni Brother Branham. So, balik ta. O sinatabo, Satanas. Kaya siya ang hari sa kalibutan. Ha? Abinig siya hari. Siya nag-roll sa tibok kalibutan, siya, ihatag ko kaninyo. Wa siya titulo. O tanawa ang kalibutan ron. Amo na may Armageddon, may giragid sa Armageddon, nga naman. Right now, ang yawa mo'y Diyos diri. Ang kalibutan, iyang gihimong subdivision. Nga naman. Oh, ang pahat sa kalibutan, gihatag sa Russia. Ang pahat, gihatag sa China. Ang pahat, gihatag sa Amerika. Pila kabilog nations sa kalibutan ro daw? 204 nations of all the earth. Minus Israel, 203. O sa yung Biblia, tanang nasod na siyang kabot. Yan gid, subdivide ang yuta, gihatag niya sa iyang mga hari. So mag-abot si Jesus, Revelation 19. Here comes Jesus coming down with resurrected saints. So may giragid sa Armageddon nga naman. May away kay bawion Jesus. Sa inyong pagtuo, basta-basta lang ihatag siya wari. Di niya ihatag di ka naning kamot din siya kasi murol. Kaya mo ganyan iya plano nga murol siya, pero no. Si Jesus Christ may gipili sa Ginoo, predestinated before the foundation of the world to be an heir of all the creation of God. And if we are sons and daughters of God, we are co-heir. Romans 8:17. Magdumala ta upod ni Kristo. Sige. And after these things, I heard a great voice, much people in heaven sing, hallelujah. Here comes Jesus coming down from the heaven. Here comes Jesus coming down from heaven. Revelation 19 na. Ganun manaog siya, upod na ta, nga manaog ta. Pag kanaog niya, naog siya sa Mount Olive, Israel. Upod na ta siya migsunan. We have, humanang 7 years na to si babaw, nga naman. Humana po ang 7 years kubinan sa
Ano na? Here comes Jesus. Coming down from heaven. Babaw, babaw. Okay? Here comes Satan with all four corners of the earth. Earth. Nga naman. Because all the earth, all the nations of the earth na siyang kamot. Whether it's Protestant, or it's Catholic, and all together marching right up to the battle of Armageddon. All right? And here Jesus comes coming down from heaven with resurrected saints. Revelation 19 na. Pagka 20 dito, may resurrection na po. Nangutana ko sa utot, Brad. Ari ba do? Here comes Jesus coming down with resurrected saints. The vindicated word. Revelation 19 na, Brad. How come pagka 20 may ibanhaw? Sino na? Bride Japon. Ikaw, okay, Brad? Sige, okay. Bride Japon. Nanaog ang bride, gikan sa langit. Pag-abot sa 20, ibanhaw. Those are foolish virgins, eh? Unsa ba na? That is the battle of Armageddon, mga igsunan. Kaya di ihatag sa yawa basta-basta. May battle of Armageddon, kid. Kaya ang last word, power nga iya gamiton sa tibok kalibutan is those 10 horns or 10 nations of Europe. Siniba na which are, unsa? Communist. See? So, dato may kita miksunan ang gitawag eternal life. See? Giwala niya dan, but Jesus had it. Diba? 1 John 5:11. And this is the record that God hath given to us. 1 John 5:11. Eternal life. And this life is in His Son. Nganong naasa nganong naa niya? Because God is in the Father. All things of the Father, He gave it to the Son. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Okay? He that had the Son had life, and he that had the Son of God had not life. Ano mo siya na? Therefore, the Son of God dwelleth in us. You believe that, Pingsunan? When you receive the baptism of the Holy Ghost, the Son of God dwelleth in us by His Spirit and by His Word. Okay? So, Prenta Joy. 1 John 24. If we have the Son of God, we have God. 1 John 3:24. 1 John 3:24. And he that keepeth His commandments dwelleth in Him. Okay? And this life is in His Son. He that had the Son had life. And he that had not the Son had no life. Okay? And he that keepeth His commandment dwelleth in Him. And He in Him. And hereby we know that He abideth in us by the spirits which He has given us. So, amo na Sir Branham, you ought to seek the baptism of the Holy Ghost more than your natural food. Abraham, without the baptism of the Holy Ghost, you cannot enter the kingdom of God. See? So kita nagtuon na tana that we have the Spirit in us nga naman because we love the brethren, we love the message, we love God, we love everything that is of the Word of God. Friend Joy, keep thee only unto Him. Keep thee only unto Him. So, at tag misyon no, ang giwala niya dan, si Jesus mo nagtuman. Nawala niyang eternal life. Eternal life now is a mystery. Thanks God, di padala sa Branham. Giatag na, what is eternal life? Eternal life is Zoe, part of God. Gihatag sa to, pagkatao na to, tagaan ka na. You will no longer receive eternal life. You yourself is the eternal life. Eksonan? Sa una, mingon ta, hindawat kong eternal life. Sa doon mo dawatan na ang dawato nimo ang kapayagan sa pulong. If you have eternal life in you, wala kay mahimo. Every word in the Bible, you are going to receive it. You don't receive eternal life because you yourself is eternal life. The only thing that you receive is the revelation of the word of who you are. But she is the bride, identified by Him, and she is independent from all others. Keep thee only unto her as long as you both keep. You both live. Keep thee only to Him, the word. No adultery. Muna tapos sa Garden of Eden, may adultery. Dula atong eternal life. But now, pinagin Jesus, tanan nga nada mamatay, but in Jesus Christ, all have eternal life.
No, not a sign of denomination, not one sign of creed, no adultery at all. The word and him alone. Okay, make sure na? So, muna kita, we are addicted to the word of God. Ha? We are addicted to the word of God because why? We understand that we are of God. Ingon na dyan. Kung kamo nakabalo nga iya sa Diyos, ha? Mahigugma kamo sa nagpanganak o mahigugma usab kamo sa gianak. Okay? You love the begotten and you love also that begat the begotten. So, may bawaan ito misyon na higugma ta sa Ginoo by the revelation of the message, ha? Nga ang giwala ni Adan nga mga kabataan nga supposed to be by eternal life, gipanganak sa Dios pinginagi ni Hesus Kristo. Diba? We are sons and daughters of God by the adoption of Jesus Christ, mga kigsunan. See? The problem and the mystery of eternal life is being solved because God sent us a prophet. Dat pagkatao na to, kitagaan kag binhi. Kitagaan kag binhi. Kinsa kitagaan binhi? Ang old creation. Ang old creation na kadawat og unsa? Bag-o nga life. New creation. See? Ang old creation na kadawat. Ang imong gidawat is the new creation itself. Muna ang gitawag mystery sa eternal life. Kay unsa kaha pagkasala ni Adan ug ni Eva, kay plano maging sa Ginoo mo produce og mga anak na may eternal life. Nakasala na si Adan si Eva, di na siya maka-produce. Hugaw na ang taguan ka ni Eva, di na produce anak sa Dios. Why? Di gusto ang Dios sikanhan siya, gusto ang Dios nga una gid ang Dios. Unsa ka giingon ng Dios, Adan ni Eva kay wa mo magmatinuon sa kumpulong. You don't live according to my word. Bahala kayo. I will forsake you to your own destruction. Di na ko sa inyo, bahala ka muda. I will raise up a new generation. I will raise up a new creation. Nga mutuman sa ako ang commission nga mag-produce og mga anak kay gusto Adan, gusto kong simbahon. Gusto ko nga ang kalibutan dominahon sa akong mga anak. Bahala mudra Adan. No. Ang mga anak nga suppose ipanganak na Adan gibawi sa Dios, iya gyapong himuon diha sa mga anak ni Adan. So muna ato ang paglaom. Kung ikaw usa sa mga anak ni Adan napilian ka sa Ginoo wala pa matukod sa kalibutan, ha? Then iya kang gibutangan niya ng eternal life igsunan. Wa niya ibutang sa uban, gibutang niya sa mga anak ni Adan. Okay? Because Adam is of the old order of creation. Jesus Christ is the new order of creation because Jesus Christ, Revelation 3, I think, 3:14, the beginning of the creation of God. God Himself created in the form of a man in order to bring us back to God. Nga diin, gibuyan ni Adan ang komisyon niya. So eternal life now is no longer a mystery, mga kisunan. It's now revealed to us. To prove that you have eternal life, John 5:24. Last nga scripture hatag ko. To prove that you have eternal life, kana nga bersikulo, mao ginay mo kalis. Muna mo kalis, migsunan. Hatag na ko bersikulo. Very, very, I say unto you, he that heareth my word. Seed word pa niya. Seed word pa na. Kaya di pa na new birth. May magtudlo, new birth ako na. How could it be new birth? Wa pa si Jesus na halad. Wa pa mo balik ang Holy Ghost. Very, very, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath, past tense, everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Siya nga nagapati sa akon, siya nga nagapamati sa akon, pulong, kag nagapati sa nagpadala sa akon, may kinabuhing dayon. Ang rason nga makapati ka sa mensahe sa imong adlaw, 7 church ages, ang rason nga mga pinili kay Luther, makapati sa mensahe ni Luther, kay may binhi na siyang daan. Ikaw niya, brad, kikaroon mo lang nastuan. No, no. Ang binhi ni gikan pa ni sila ni Peter, pero silyado, way nakabalo. Way nakabalo, karoon na ni gitugan. Every age sila tanan-tanan, may mga binhi sa Ginoo, mga igsoon nato sila. Dili sila ngalan reliyon. They are all the word of God, the seed of God in their day. Ang rason lang nga makailasa sa mensahe ni Luther, kay bahin sila sa pulong sa Ginoo. Ang rason makailasa sa mensahe ni Wesley, kay bahin sila sa pulong sa Ginoo. Ang makailasa sa mensahe sa mga Pentecostal, kay bahin sila sa pulong sa Ginoo. Until sa atong panahon ni Sunan. Ang rason nga makadawat ka, nga mutuo ka, kay minaigibutang sa Ginoo nimo, nga bahin sa iyang pulong.
My sheep know my voice. Sakto ba igsunan? Okay. John 6:47. Muna ang labi, nganong rason na katuotan eh. Wata mo dawat og eternal life. You are already eternal life. To prove that you are eternal life, you receive the word, the gospel said, which is also the eternal gospel of God. Very, very, I say unto you, he that believeth to me, hath. Wa maingon nga future. Usamang hataw, may nana. So therefore, makasasala ka pag iputangan ka nagpinhi. Diba? The reason may gipangandoy ka, hindi ka mabusog sa mga butang sa kalibutan. Pero one day, when the word of God struck your life, that seed of God quickened unto the life of God. Very, very, I say unto you, he that believeth to me hath everlasting life. Ikaduha na. Ang rason nga makatuo ka, kaysa sulod mo, may kinabuhi ka ng dayon. You don't receive eternal life. You yourself is eternal life, planted in the earth in flesh. 6:5-4. Muro din ako tapuso ni. Puso na lang mga gihatag Branham. 6:5-4. Whoso eateth my flesh, mukaon sa kong pulong, and drink my blood, receive my spirit, hath yapon, eternal life, and I will raise him at the last day. Ang rason nga mukaon kasi ang pulong, ang rason nga makadawat kasi ang espiritu, kay may naakay kinabuhi. At ang isunan? So now, eternal life is no longer a mystery. You have it in you. The only thing to do is, kung ansong gisulti sa pulong, whatever the word declares, ang kanang binhi nga nasa sulod mo, walay bahimo, it will believe every word of God that's written in the scripture. It will believe every revelation nga gihatag ni Branham. Why? You cannot deny that word because you are a creation of the word of God. Okay? So, manindog tawisonan, dihalan ko. So, salamat sa Ginoo, no? The word abideth in us, and we abideth with the word. That is the mystery in our day. He that is joined unto the Lord is one spirit. We don't do our interpretation. We don't do our mind. We have the mind of Christ in our age, and the mind of Christ in our age is the message of the hour, the revelation of the seven seal, of what the church was, how it was in Christ in the beginning, and how it would be revealed in the last day by the breaking of the seven seal. Okay, so kabay pa iso ng kinimahatan ng kalipay, no? Ulat lang ta, ang yawa tag-iyaron, pumabot na takna, manaog si Jesus, kwao niya ni, tindakan ni siya, kay squatter lang ni siya. Ha? Blessed are the meek, John, Matthew 5:43, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hallelujah, may sunan. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ingon na James. Wa ba mo masayod? Nga gipili sa Dios ang mga kabos mamahimong dato sa pagtuo. Unsa man ang poor in spirit, wa yoy abilidad sa kaalam sa kalibutan. Ha? You are meek in spirit. But when it comes to the word of God, you are ready to accept every word of God. Okay, so mga muyo tamig suna, Lord, sa gyapon ning gabion amo kayong pasalamatan. Lord, salamat ining mga kapayagan nga gihatag sa imong manalagna, nagakalipay kami ninyo Ginoo. The mystery of eternal life is being solved. Nga wala pa matukod ng kalibutan, imo na kaming gipili. Lord, nga makaangkon niya na Ginoo. Ug human kami mataw pag-usab Ginoo, among nahibaw-an nga kami di gikan kanimo ug mobalik usab diha kanimo. Sama sa ingon ni Hesus Kristo, I came from God, I go back to God. Lord, thank you for that Lord mystery. Di na kami malibo Ginoo. Ang amo lang gid pangayo Lord, nga imo kaming tabangan to stay with the message, to stay with the word. Di kami mamati ubang karnero Ginoo. Brother Branham said, there's only one shepherd in our age, and that is the Holy Ghost, Lord. O ang mensahe ngayang gihatag kay William Branham, that is an inspired message, Lord. Kay gidala ka na sa 7 ka mga anghel, Ginoo. Salamat amahan ni gabiyon. I commit everything. I commit every brother and sister here. Lord, mamauli kami nga may kalipay, bisan may problema. Lord, we will look beyond the problem. We will look your promises, Lord, that someday you will come down. And Lord, kawaton mo kami, gikan nining kalibutan na, and will be with you, Lord, forever and ever. Salamat, amahan. In the mighty name of Jesus Christ, amahan, amo kining gibalik sa imo, nining kagabion. Ug salamat, Jed. In the name of Jesus Christ, amen and amen. May gabi, God bless you all. Praise the Lord. Dalayon kini nga itong Ginoo, makauturan nga sa sining nga gabi
aton kina dayaw, kina himaya, aton Diyos nga buhi, sa iyang pulong. Praise God, kina padala niya sa atong panahon. Amen. Muna nga aton kalipayan magsunan na, bisan ano lang tas ni nga kalibutan. Praise God, importante nga ang kabuhing ulay katapusan aton na ibalaan nga kita. Bahin sila mo hindi mo na pinakadako mong eternal life. Nasa to isa ka fellowship kami ni Nonoy, although nga ganay lang man. Sili ko noy okay, appreciate ta sinang mga ginahimo sa mga maalam nga tao sa gitawag science, high technology subong, advanced technology. Paluta nga ang tao subong nagahimo sila kung ano ilang kung ano nila dilon ining mga naglatabok subong sa kalibutan. May mga tao gid nga maghimo sila nga para sa ila para i-address nila ang mga problema sa anuman nga mga tawag aspeto sa kabuhi, scientist, mga environmentalist, tanan gihimo lang mga doktor sanan. Although nga mayara magid mga tao nga ang ila kalainan lang ila pinsar, pero may mga tao pagid nga sa sining kalibutan lang ang ila tuyo nga maka-contribute sila kung paano nga ang tao makalingkawas sining mga problema subong basta sa mga malatian no? Tanan Rosaling ko bisan ano pa na ma-attain na nila malapot nila na pero pamangkot ang eternal life wala kasiguro nila kasiguro sila kay ang issue sa kamatayon wala may exempted sila no tugutan ang tanang tao mapatay kung tugutan although nga hindi ang tao mapatay kay ang Dios may promesa man no nakuhaon niya ang iya pinili wala sang hindi mag-aagi sa kamatayon mo nang itawag naton rapture nga mahanabo sang iya kaduha nga pagbalik literal physical. Praise God. So sa sining gabi mga kauturan ang mensahe atong sumahon total praise God sa ato lang panag-on gipahayag ini hindi ang eternal life pagabatunon pa naton sa gibaton naton ang atong manluluwas kundi ang kapahayagan kung ano ang eternal life na ato nabaton mga kauturan. That's why in us all the time God imparted His life eternal life to us. Amen. That's why hindi kita madulak may higugma. Fire nagkalayo nga nagasunog still burning within us may higugma nagugma naton nga kung waton ang pinakamaayong butang anhon naton alagaron kag simbahon pahalamot-on ining Dios nga aton ginalagad. So this time let's sing that song before precious name, oh how sweet. The chorus lamang mga inigugma. Precious name, oh how sweet. Oh birth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet.